Purihin po ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Nasusulat po sa aklat po ng Mateo, chapter 20, verse 1 hanggang 16 ay ganito po. Pwede po bang tumayo tayong lahat sa presence ng atin pong Panginoon habang binabasa po natin ang mga talata po na ito? Ang kaharian ng langit ay matutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Verse 2, nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Verse 3, lumabas siyang muli nang mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. 4, sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. 5 and 6, at pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng alas 12 ng tanghali, nang mag-aalas 3 ng hapon, at ganun din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? 7 and 8, wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. Kaya't sinabi niya, kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Verses 9 and 10. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-isang salaping pilak. 11 and 12. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, isang oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? 13 at 14. Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? 15 and 16, wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y maiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? And 16, at sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Amen. Thank you, Lord. Pwede na po kayong umupo sa presence po ng atin pong Panginoong Diyos. Pinamagatan po natin yung message natin ngayong umagang ito, called to serve. Amen. Pwede bang sabihin natin, called to serve?
Yan, tinawag para maglingkod. Amen. Mga kapatid, hindi po nagkamali ang Panginoon kung naniniwala ka na siya ang tumawag sa iyo. Amen? Pwede bang sabihin natin sa ating katabi, hindi nagkamali si Lord sa pagtawag niya sa iyo. Amen. Maaaring yung mga iba, sino po yung mga first timers dito? Pwede ba naming makita yung kamay nyo na nakataas? Mga first time na nakadulo po ngayon, pakitaas ang kamay. Yan. May isa, dalawa, tatlo. Ayan. Palakpakan po natin. Yung mga invites ni CG Luis at saka invite ni Ian. Wow, praise God. Palakpakan naman natin yung mga nag-invite. Ayan, praise the Lord. Maaring yung mga tatlong kabataan na naririto ngayon, maring magtatanong, ba't ako narito? Ang gagawin ko dyan, akin to dyan ako. Na? Tipak-tipak matira. Papalapalakpak naman. Ay, yung pinanggalingan, hindi naman ganun. No? Alam niyo po, nothing, I believe, doon po sa kasabihan that nothing happens by accident. Lahat po ay itinalaga ng Diyos, lahat po ng mga pangyayari. At maging ang dahilan kung bakit ka naririto ngayon, ay hindi po yan pagkakamali ng Panginoon. Kung bakit ka nakikinig ngayon ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi po yan aksidente. Niloob talaga ng Panginoon na ikaw ay naririto ngayon para malaman mo ang dahilan kung bakit ka naririto. At malaman natin yung dahilan bakit nating gagawin ang dapat nating gawin. Kasi marami pong mga tao, hindi nila alam ang dahilan bakit nila ginagawa yung kanilang ginagawa. Pero napakaganda po na alam natin ang dahilan kung bakit natin ginagawa yung ating ginagawa. Na bakit ko nga ba ginagawa ito? Bakit nga ba ako naririto? Napakaganda po na malaman po ng bawat isa sa atin. Ang dahilan po ng pagtawag ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sa mga talata po na nabasa po natin, mga kapatid, meron po tayong ilang mga letter P na makikita po dito. Ang una pong letter P na titingnan natin yung pagtawag. Sabi nga natin, pagtawag. Ayan. Sino na sa inyo yung nasubukang tumawag? By anuman, by yung face-to-face o kaya sa telepono? Sino na po? Lahat siguro tayo dito ay nasubukan na nating tumawag. Amen? At siguro bawat isa sa atin dito, nasubukan na rin nating tawagan. Amen? Ang tanong, bakit ka tinatawagan o bakit ka tumatawag? Di ba? May dahilan. Bakit ko ba tatawagan si brother? Bakit ko tatawagan si sister? May dahilan ka. Amen? Kung bakit mo tatawagan ang gusto mong tawagan, may dahilan ka kung bakit mo siya tatawagan. Either meron kang gustong ipaalam sa kanya na imarites, maaaring ipapaalala mo sa kanya yung hindi pa niya nababayaran sa'yo. Hello? Maaaring maniningil ka. Maaaring ipapaalala mo yung date ninyo. Maaaring ipapaalala mo yung inyong usapan. Maaaring ipapaalala mo yung party na inyong pupuntahan. O maaaring papaalalahanan ka niya, oh, Sunday ngayon mag-church tayo. Di ba? May mga dahilan kung bakit po tayo tumatawag. At ganun din po ang Panginoon, mga kapatid. Meron po siyang dahilan kung bakit tumatawag si Lord ng mga taong kagaya natin. Amen? Kasi dito,
Nung nabasa po natin ang verse 1 sa Matthew 20 na nabanggit po ng ating Panginoong Hesukristo dito na ang kaharian ng langit ay matutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Ano ang purpose ng may-ari ng ubasan? Bakit siya lumabas ng maagang maaga? Para tumawag o maghanap ng ano? Manggagawa. Amen? Kagaya nga po ng sabi ko, mga kapatid, hindi po aksidente na tinawag ka ni Lord at nandito ka ngayon. Of course, hindi si Lord ang bumulong sa'yo. Sabi niya, anak, mag-church ka ngayon. Kundi gagamitin niya yung kaibigan mo. Gagamitin niya yung kakilala mo. Gagamitin niya yung mga kamag-anak mo o friends mo. Para siya, yun ang maging boses niya para sa iyo, para sa ganun, malaman mo ang tawag o dahilan ng pagtawag sa iyo ng ating Panginoon. So, pagtawag. Tiyakin natin, mga kapatid, na may tao man na nag-invite sa atin para dumalo sa gawain na ito, ay magandang matiyak natin na yung taong iyon ay ginamit ni Lord para tayo ay kanyang tawagin. Amen? Nakakatiyak ba kayo na si Lord ang gumamit sa inyo o si Lord ang gumamit sa taong iyon para imbitahan ka sa gawain ng Panginoon dito? Yes. Dapat matiyak natin na si Lord ang gumagamit sa kanya at hindi si Satanas. Amen? Yes. Napagandang matiyak natin na ginamit ni Lord yung tao na tumawag sa atin dito. Clear? Ang pagtawag po dito, nung may-ari ng ubasan, unang bugso ng kanyang pagtawag ay maaga siyang lumabas upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Pwede bang sabihin natin, umagang umaga o maagang maaga? Sino po sa inyo dito sumabay sa edad ng church na ito? 30 years ka na dito. Sino po yung 30 years na dito? 29 years. 29. And then, sino na po sa inyo yung 20 years dito, pababa, ay 20 years, pataas, sa church na ito? Ayan, 20 years pataas. Yung 10 pataas. 10 years pataas, yan. Yung 5 years pataas. Ay, mga baguhan. Yung mga baby pa, mga 2 years old, malapit ng mapusot. Ayan, so yan. Yung mga 2 years, nagdedede pa, baby pa yung mga pag sa tao, ano ba? So, maagang maaga, lumabas na po itong may-ari ng ubasan na ito para kumuha o tumawag siya ng magtatrabaho sa kanyang ubasan. Of course, maaari na itong mga tao na ito, sila yung mga unang tinawag ng Panginoon noon. Siguro, isama na natin yung mga nasa Old Testament na tinawag ng Panginoon noon para magtrabaho, para gamitin ng Panginoon, para maraming mga tao ang mailapit sa atin pong Panginoon. Maaring sila yung mga maagang maaga na tinawag ng Panginoon. Sila yon. Amen? Na may mga maagang maaga, unang-una, na mga tinawag ng Panginoon noon. Mga kapatid, maaring yung mga una na tinawag noon na magtrabaho sa ubasan ng Panginoon ay maaring wala na sila ngayon. Amen? Maaring wala na sila ngayon, pero nagawa nila yung purpose. Amen? Nagawa nila yung purpose.
ng kanilang pagtawag. Katulad po nila Moises, nila Noah, nila Abraham, sila Isaac, sila Jacob, sila Joseph, sila Joshua, yung mga nauna, noon na mga karakter ng Bible. Maaring sila yung mga unang tinawag ng ating Panginoon po noon. Sa Mateo chapter 20, verse 3, ano yun? Sa 2 muna, basahin natin yung 2. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak, sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Sa verse 3, lumabas siyang muli nang mag-aalas 9 ng umaga. So, walang oras yung sinabing maagang-maaga na paglabas niya, pero ito, merong nabanggit, 9 o'clock. 9 o'clock, lumabas naman siya para maghanap pa ng kanyang uupahan para magtrabaho sa kanyang ubasan. At nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Saan nakatayo? Maaring sa mall ngayon. Mall? Nandyan sila ngayon. Sa market. Maaring nasa kapihan. Nasa milktian. Yun. May mga siguro nakita doon na walang ginagawa para sa kaharian ng Diyos. Hindi nag-aani ng mga dapat anihin. So, nakakita siya ng mga alas 9 ng mga tatayo-tayo lamang sa palengke. Tinawag niya rin yun, mga kapatid. Maaaring yung mga part ng mga huli na ng Old Testament, maaaring sila naman yung mga yon, mga kapatid. Mga 9 o'clock, tinawag naman sila. Umaga pa, maaga pa eh. No, AM pa lang. So tinawag naman niya itong mga ito, maaring yun, mga mas nauna pa rin sa atin siguro na mga naglingkod sa ating Panginoon, itong mga tinawag ng mga oras na alas 9 dahil wala silang ginagawa, tatayo-tayo lamang sila. Sinabi niya sa kanila, sabi ng verse 4, pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. Yung verse 4 na, yung sa pagtawag. So yun, isa pa sa pagtawag, sa verse 5, sabi niya, at pumunta nga sila. Lumabas na naman siya, tingnan ninyo, lumabas na naman siya nang mag-aalas 12, malapit na ang pananghalian, mag-aalas 12 ng tanghali, at nang mag-aalas 3 ng hapon. At ganun din ang ginawa niya. At meron pa siya, lumabas siya ulit. Sa verse 6, nang mag-aalis 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga iba pang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Tingnan ninyo. Kung titingnan natin, mga kapatid, itong may-ari ng ubasan, hindi siya tumitigil na lumalabas para maghanap ng magtrabaho sa kanyang ubasan. Maaari nung una, marami na siyang tinawag, maagang maaga, para mag-ani, kita niya, ay kulang pa ng worker. Lumabas siya ng 9 o'clock ngayon. Nakita niya, yung mga nagtatrabaho, kulang pa rin. Yung mga nahikayat ko ng 9 o'clock, kulang pa rin. Lumabas na naman siya lang alas 12. Lumabas siya mag-aalas 12, mag-aalas 3. Nung nakita niya, kulang pa rin. Nung hapon na,
mag-aalas 5 na ng hapon, lumabas siya ulit. At maaari, mga kapatid, na yung mga tinawag ng mag-aalas 5, tayo ngayon. Kasi malapit nang magdilim, mga kapatid. At pag dumalim, wala nang pwede magtrabaho. Tapos na ang araw. Buti na lang, lumabas pa siya ng mag-aalas 5. Maaaring tayo yun. Kasi ang daming mga nagsasabi, darating ng Panginoon. May nagsasabi na naman, darating ng September ang Panginoon. Diba? Anong September ba yon? Sino nakabalita sa inyo? May nagsasabi, darating na naman daw si Lord ng September. Nakakasiguro tayo na talagang darating ang Panginoon, pero hindi natin alam kung kailan. Pero tiyak, kung ako magpa-prophesy, masasabi ko kung anong taon. Kung sasabihin ko, kung hindi ngayon, next year. Kung hindi next year, hindi maring next year. Ganon ang sasabihin ko. Pero, pero sigurado, matsatsamban ko sa mga taon. Pag sabi ko, kung hindi ngayon, next year siguro. Kung hindi ngayon, next year. O kung hindi, maring next year ulit. Pero tiyak yun darating. At nakita ko, mga kapatid, na maaaring yung tinawag ng bago mag-aalas 5, tayo maaari yung generation na yon. Huling tawag. Mga huli na mga tinawag ng Panginoon, maaaring tayo na yun ngayon, mga kapatid. Mabuti na lang. Lumabas pa siya ng mag-aalas 5 ng hapon. Na kung naniniwala tayo, mga kapatid, na ito na yung mga huling araw at nandito tayo ngayon, nasali pa tayo sa tinawag ng Panginoon. At pwede nating sabihin, Lord, thank you. Dahil bago mag-alas 5, nakasama pa ako sa mga tinawag niyo. Malapit na, mga kapatid. Madalas pinapaalala sa atin ng isang senyales ng muling pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng senyales ng panganganak ng isang nagdadalang tao na pagkatuloy-tuloy na yung sakit, lalabas na, sabi ni Kuya. At ang dami-dami nating mga nababalitaan ngayon ng mga iba't ibang mga trahedya at mga dilubyo, mga pangyayaring alam natin na hindi magandang mga pangyayari. And that is the signs, mga kapatid. Hindi pa natatapos itong issue na ito, may issue na naman. Hindi kababalita lang natin na naglindol sa ibang lugar, may lindol na naman. Hindi pa natatapos yung gera sa bansa, laban sa bansa, mayroon na namang nagyegera. Sign, mga kapatid. Masabog ang mga bulkan. May mga kahirapang nangyayari. Sign. Kaya ako po naniniwala, tayo maaari na yung last generation, yung tinawag ng bago mag-alas 5 ng hapon. Kaya nandito po yung pagtawag ng may-ari ng ubasan. Praise God. Kasama tayo sa tinawag. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pangalawa po, na letter P, nakita ko po dito, nandun po yung pagkakasundo. Nung tinawag, meron silang kasunduan na ginawa. Ano yung kasunduan na ito? Sa verse 2, nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Meron pa, sa pagkakasundo, makita din natin sa verse 4.
Sinabi niya sa kanila, pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. Sa makikita natin dito na meron silang pinagkasunduan na upa sa kanilang pagtatrabaho. Amen? Yes, may upa. Sa karyan ng Panginoon, pag nag-work ka ba sa Kingdom of God, meron ka bang gantimpalang tatanggapin? Yes, of course. Anong gantimpala? Puro mga spiritual na mga bagay ba? Hindi lang. No? Hindi lang. So, merong mga pagkakasundo na nangyari dito. And of course, tayo nakipagkasundo rin kay Lord. Na once na tinanggap natin o sumampalataya tayo kay Jesucristo, ay hindi na tayo mapaparusahan, kundi anong gantimpala natin? Buhay na walang hanggan. Of course, pag tinawag tayo ni Lord, sumampalataya tayo kay Jesucristo, ang sabi ng John 3:16, hindi na tayo mapaparusahan, kundi tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Iyan ang pinakamagandang gantimpala na ibinibigay ng Panginoon sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ang kaligtasan. Amen? Yes! Ang kaligtasan natin, ang pinakamagandang upa na ibinibigay ni Lord sa mga tinatawag niya. Iyon ang pag once na sumampalataya tayo, meron na tayong tatak, mga kapatid. Na hindi itong tao na ito na sumasampalataya kay Jesucristo, hindi na ito mapaparusahan sapagkat meron siyang buhay na walang hanggan. Amen? Yes. Nakamtan natin ang upa na yan, mga kapatid. Bilang pakikipagkasundo ng Panginoon, no, once na sumampalataya tayo kay Jesucristo, hindi na tayo mapapahamak sa apoy ng impyerno, kundi magtaglay tayo ng buhay na walang hanggan. Ito, of course, nung nagkasundo na sila, sa isang pirasong pilak sa buong maghapon, of course, kailangan ng magtrabaho. May paggawa, amen? Sa verse 2 pa rin. Titingnan natin dito, nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, anong sabi dito? Doon sa paggawa, next slide. Yung paggawa, next slide. Paggawa, yung paggawa. Ayan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Okay na yung sweldo. Magkano ang upa? Isang salaping pilak sa maghapon. So, ibig sabihin, yung nirecruit o yung tinawag ng maagang maaga, sabihin na natin, ano na lang yon, 7 o'clock. O, 8 o'clock. Kasi madalas naman 8 o'clock ang pagpasok ng trabaho dito sa atin, no? 8 o'clock hanggang alas 5, at least 8 hours na mag-work. So, sa buong maghapon na trabaho, ang upa ay isang salaping pilak sa buong maghapon. From 8 to 5, maaari. So, okay na. So, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Alam ninyo, maraming mga tinawag. Hello, mga kapatid. Hi. Maraming mga tinawag, pero hindi pumupunta sa ubasan ng Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nakakasama mo sa gawain yan. Hindi lang linggo, yung hindi lang linggo.
Nakikita mo ba yan sa prayer meeting? Nakikita mo ba yan pagka may misyon? Oh, yung mga iba, lulubog, lilitaw. Yung mga iba, lulubog, lulubog, lilitaw. Yung mga iba naman, lulubog, 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 lilitaw. Bato-bato sa langit, mga kapatid. Matamaan, magbago na. Amen? Yes, kasi tinawag ka ni Lord, mga kapatid, may dahilan siya. Ang dahilan, pagkatapos ng kanilang pagkakasundo, pumunta ka na sa ubasan ng Panginoon. Sana yung ubasan niya? Harvest field yon, mga kapatid. Nandun ang work. Dito sa church, nagsiserve lang tayo, sumasamba. Of course, okay din itong mga ito, mga kapatid. Pero hindi lang tayo tinawag ni Lord para mag-attend kada linggo. Sabi mo sa katabi mo, narinig mo yun? Hindi lang tayo tinawag ni Lord, mga kapatid. Ulitin ko para mag-attend lang kada linggo. Araw-araw, mga kapatid. Once na sure ka na ikaw ay tinawag ng Panginoon, punta ka sa ubasan ng Panginoon. Hindi para mamitas, kagaya ng pupunta tayo sa La Union, ano na yung pagpitas ng grapes, picking grapes, ganon. Hindi ka punta doon para mag-selfie. Amen. Hindi ka pumunta sa ubasan ng Panginoon. Daming bunga. Selfie tayo. Magandang profile picture. Ang daming ubas. Hindi, mga kapatid. May mas malalim pang dahilan ang ating Panginoon kung bakit niya tayo tinawag kaysa sa ginagawa natin ngayon. Amen? Mga kapatid na tinawag ng Panginoon, hindi ka lang Kristiyano paglinggo, kundi mula linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Kristiyano ka. At ang Kristiyano, may misyon. May gagawin. Amen? Hello, mga kapatid. Pagkatapos magkasundo, tinawag. Pagkatapos nagkasundo, okay, tinawag kita kasi may ipapagawa ko sa iyo. Pero ang iuupa ko sa iyo, isang pirasong pilak sa maghapon. Okay ka ba doon? Yes, boss. Okay na sa akin yun. Kaysa tatayo-tayo lang ako maghapon, at least, may kikitain pa ako. Pwede pa kayong kumain habang nagpipitas ng ubas. Pwede pa. Pwede pa? Oo, pwede. Huwag ka lang mag-uwi. So yun, ano pa mga kapatid? Clear na once na tinawag ka ni Lord, makikipagkasundo siya sa iyo, makikipagkasundo ka sa Kanya, after ng kasunduan, punta ka sa Kanyang ubasan. Dahil may gagawin ka. Amen? May gagawin ka. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, may gagawin ka. Amen? Amen? May gagawin tayo. Madali lang maging Kristiyano pag linggo. Papasok lang tayo dito, aawit, papalakpak, sasayaw-sayaw, makipagbatian, mag-o-offering, mananalangin, makinig ng salita ng Panginoon, aalis, Kristiyano na tayo. Sunday,
Christian. Alam nyo ba mga kapatid, na yung mga lugar na pinagdadalhan sa inyo ni Lord after ng service natin, ay mission field nyo yon? Hindi nyo ba alam na ubasan ninyo yon, yung pamilya ninyo, na kinalalagyan, na hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, ubasan ng Panginoon yon. Mission field yon. Na kung hindi ka man sumasama sa misyon, sa mga mission natin, sa mga outreach natin, kung ikaw ay nagmi-minister sa mga membro ng pamilya ninyo, mga kapatid ninyo na alam mong hindi pa sumasampalataya, gumagawa ka na rin sa ubasan ng Panginoon. Pero hindi ka na nga sumasama sa gawain, hindi ka pa nag-share sa mga mahal mo sa buhay, na alam mong mapapahamak yan pag hindi sumampalataya sa Panginoon, anong dahilan ng pagtawag sa iyo ng Panginoon? Kung hindi ka pumupunta sa kanyang ubasan. Alam mo na ang mga ubasan ng Panginoon ay yung mga tao na hindi pa kumikilala o sumasampalataya sa Kanya. Pag nakakasalamuha mo sila, ano ang iyong sinasabi? Ano ang inyong kwentuhan? Ano ang inyong mga chatan? Laman ng mga chat box ninyo. Ano ang mga nilalaman mga yan? Chika-chika lang? Maganda po mga kapatid na itanong natin ang ating mga sarili, bakit ko ginagawa ang aking ginagawa? O ano ba ang dapat kong gawin bilang response ko sa pagtawag ng Panginoon sa akin? Amen? Paano ko ginagamit ang aking mga gadgets? Nakakapag-share ba ako ng Word of God sa ubasan ng Panginoon? Sa pamagitan ng gadget ko? Ano ang mga pinopost natin? Mga kapatid, ulitin ko po, ang ubasan ng Panginoon ay yung mga tao na hindi pa sumasampalataya kay Jesucristo. Sabi ko nga, kung hindi ka man sumasama sa misyon, subalit sinesiran mo ang mga mahal mo sa buhay, mga kapitbahay, mga kaibigan mo, ng Word of God, nagmi-mission ka na rin. Amen? May dahilan ng Diyos kung bakit Kanya tinawag. Dahil meron kang gagawin, meron kang gagampanan. Mamaya po, bago matapos ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, makinig tayo kay Lord. Sana, kausapin tayo ni Lord. Na ibulong sana niya sa atin, ilagay niya sa isip natin. Ilagay niya sa puso natin yung dahilan niya kung bakit niya tayo tinawag. Naway mangusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sa verse 4, balikan natin verse 4, sa paggawa, sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Ito yung pangalawang tinawag niya. Lumabas siya ng mga alas 9. Lumabas siya ng mag-aalas 12. Sa verse 7, nung lumabas naman siya ng mag-aalas 5, ang sabi ng mga taong ito na kanya nakausap, wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila, kaya't sinabi niya, kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan. Tingnan ninyo mga kapatid, lahat ng tinawag ng may-ari ng ubasan na ito, ang direksyon sa kanyang ubasan. Amen? Napansin ninyo? Na ang direksyon, lahat ng tinawag ng may-ari ng ubasan na ito, sa ubasan niya. Kasi hinug na yung aanihin, kaya siya tumatawag ng mga manggagawa niya, dahil ang dami ng mga hinog, hindi kaya ng na-recruit niya ng maagang maaga, hindi kayang pitasin lahat ng na-recruit niya ng 9 o'clock. Yung na-recruit niya ng mag-aalas 12 hanggang mag-aalas 3, hindi pa rin nila kayang anihin itong mga ito. Kaya nag-recruit pa siya bago mag 5 o'clock.
Sabi ko nga, maaari na yung tinawag ng bago mag 5 o'clock ay tayo yung generation na ito ngayon. Dahil malapit ng magdilim. At kung malapit na ngang magdilim ngayon, mga kapatid, masasabi ba natin na kagaya ng sinabi ni Jesus Christ noon, "It is finished." Natapos ko ang aking misyon. Masasabi ba natin yung kagaya ng sinabi ni Paul, "I have finished the race. I have fought the good fight. I have kept the faith." At handa na siyang harapin ang Panginoon. Masasabi kaya natin na ganon, na nagawa natin ang pinagagawa ng Panginoon bago mag-alas 5 ng hapon, na bago magdilim at patitigilin na ang trabaho sa ubasan ng Panginoon dahil magdidilim na, masasabi kaya natin, natapos ko ang aking misyon. Nagawa kaya natin yung pinagagawa ni Lord sa bawat isa sa atin? Kung hindi pa, may panahon pa tayo, mga kapatid. Amen? May panahon pa tayo para gawin ang anumang pinagagawa ng Panginoon sa atin. Kasi ang dahilan po talaga ng pagtawag sa atin ni Lord, direct taka sa kanyang ubasan. Amen? Mga kapatid, mahal ko kayo. Amen? Pero hindi tayo tinawag ni Lord para magpainit lang ng upuan kada linggo. Mga upuan natin, mga favorite na lugar natin. Merong higit na dahilan si Lord kung bakit tayo naririto. Nawa ay mangusap si Lord sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sa mga ipapagawa niya sa atin. Of course, naniniwala po ako na hindi naman lahat ay mga evangelist na humahayo na nag-house to house. Kung hindi ka nakakasama dito at tinawag ka ni Lord to support the ministry, do it. Suportahan ang ministry. Hindi ako makasama, pero I can support. Sa monetary support, pwede ako. O sa prayer ako. Mag-send lang kayo sa akin ng mga prayer request. Ipagpipray ko kayo. O maring sasabihin mo, mag-send lang kayo sa akin ng mga needs ninyo. Kailangan nyo ng financial support. Mag-send lang kayo sa akin. Magpapagikas ako para sa gawain ni Lord. Amen? Kung dyan ka tinawag ni Lord, gawin mo yon. Amen? Hindi ako makagawa sa mga pero kung may lilinisan sa church, tawagan nyo lang ako. Lilinisan ko lahat ng gusto nyong palinisan. Maggagarden ako. Kung may mga problema kayo sa wirings, akong gagawa. Electrician ako. Pwede natin gawin ang mga yon, mga kapatid. Na hindi ka man makapunta, pero meron kang pwedeng magawa. Wala akong may share sa mga gastusin sa pangkain, pero magaling akong magluto. Ilulutuan ko kayo, basta kayo mamamalingki. Pwede niyong gawin yun. Hindi ko kaya magluto, pero kaya ko maghugas ng kaldero kahit gaano kakapal ang uling, ang itim ng kaldero, kayang-kaya kong paputiin niya. Diyan ako magaling. Pwedeng gawin, mga kapatid. Amen? Maghanap lang tayo. Ano ba yung meron sa akin na pwede kong ipaglingkod kay Lord? Sabi ko nga po sa inyo, madalas, ginagawa ko kada umaga, Lord, ano pa ang kaya kong gawin? Ano ba ang mga nasa kamay ko pa na pwede kong gawin para maglingkod sa iyo? Ano pa ang pwedeng magawa ng kamay ko para makapaglingkod sa iyo, Lord? Maliban sa ginagawa ko na ngayon. Siguradong meron.
Kaya tayo binigyan ni Lord ng mga kamay. Amen? May mga nakikita nga tayo, naggigitara, nagki-keyboard, walang mga daliri. Pero may mga paa. Yan ang pinang-istrum nila ng gitara nila. Sabi ko, nakakahiya naman sa akin, kumpletong daliri ko, pero hindi ako naggigitara, pero di bali, nagsishare naman ako ng Word of God. At least meron tayong ginagawa. Amen? Sa ubasan ng ating Panginoon. Sino na pong nakakita sa inyo ng mga nag-harvest ng ubas? Nakakita na kayo? Anong mga na doon? Siyempre, of course, mga taga-pitas talaga ng ubas nandun. May mga taga-buhat din. After na napitas itong mga ubas na ito, may mga tumatapak-tapak. No? Noon-noon, inaapakan talaga yon para mapisa. Dahil ginagawa nilang mga wine yun noon. Hindi lang tayo taga-pitas. Kundi tagalagay din sa basket o lalalagyan. Pwede rin nating buhatin yun. Dalhin, tayo ang magdadala sa mga inani at maglalagay sa imbakan o sa pisaan ng ubas. Mga kapatid, pansinin natin, itong talinghaga na ito na kinumpara ng Panginoon ang kaharian ng langit ay katulad nito, lahat ng mga tinawag, lahat ng mga nakasundo niya, pagkatapos magkasundo, laging dinadala sa ubasan. Yun lagi ang mga pinagdadalhan ng may-ari ng ubasan na ito. Ubasan, ubasan, kapunta, ubasan. Kaya lagi, mga kapatid, hanapin natin saan ang ubasan ng Panginoon sa lugar natin. Saan yung ubasan ni Lord na pinapagawa niya sa akin? Sa inyo, sa ating lahat. Hanapin natin yon kung saan ang ubasan ng Panginoon na pinagdadalhan niya sa bawat isa po sa atin. Panghuli po na letter P, yung pagtanggap ng gantimpala. Tanggapin na yung gantimpala. Sa verse 8, nasusulat po dito na sabi niya, nang gumagabi na, okay, tapos na nag-recruit ng mag-aalas 5. So maaari na yung ni-recruit niya ng mag-aalas 5, 4 o'clock. Madalas narinig ko, mas mabilis ka pa sa alas 4, ah. Maaring 4 o'clock. Maaring tayo yung tinawag ng 4 o'clock. At nagtitik-tak-tik-tak na yung relo, papunta ng 5 o'clock. Sabi dito, nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Sa verse 9, ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Magkano ang tinanggap niya? Ngayon, nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Magkano yung tinanggap din ng nagtrabaho ng 8 o'clock hanggang alas 5? Parehas. Yung nagtrabaho ng 1 o'clock at nagtrabaho ng 8 hours, ay nagtrabaho ng 1 hour at nagtrabaho ng 8 hours, parehas ang upa. Unfair ba yun? Sa natural talagang unfair yon. Pero tingnan natin ang dahilan kung bakit ganon ang ginawa ng may-ari ng ubasan.
Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sino ba naman di magrereklamo? Sa verse 12, sinabi nila, 1 oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis ng nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Alam ninyo, minsan, maraming ganyan. Sa tingin nila, unfair. No? Nagrereklamo. Siya nang hindi tumulong. Siya pa yung daming inuwi. Grabe naman yun, no? Sharon, nagdala pa talaga ng Tupperware, ha? Hindi na nga nagluto. Hindi pa nagugas plato. Siya pang naunang kumuha ng mga sobra. Minsan, may mga ganun eh, no? Parang sa tingin lang, unfair. It's unfair. No? So, minsan, nakakalimutan nila kung ano yung usapan. Ang usapan, magkanong upa nung magtrabaho ng maagang maaga at magtrabaho ng 4 o'clock. Parehas lang, di ba? So, wala silang karapatan magreklamo kasi meron silang usapan. Kaya minsan mga tao, alam nyo, nagre-reklamo sa hindi naman niya dapat pagreklamuhan kasi may usapan. Amen? May upa. Na usapan. Na bang, okay, magtatrabaho ka maagang maaga, okay ka na ba sa isang pirasong pilak? Opo, pwede na po. Kaysa tambay ako. Nag-recruit na ng 9 o'clock, alas 12 hanggang alas 3. Nag-recruit ba ng 4 o'clock? Okay ba kayo sa isang pirasong pilak? Opo, okay na po yun. Sa kahuli-hulihan, tanggapan ng gantimpala, magre-reklamo sila. Hindi dapat, mga kapatid. Dapat kang matuwa. Kung ang upa ng bawat isa sa atin ay kaligtasan, tayo, yung sila na mga nauna na save, at tayo mga nahuli na tinawag ng Panginoon masisave din, pasalamat sila, yung mga nauna, dapat magpasalamat sa Diyos. Buti na lang, meron pang nag-respond ng 4 o'clock. Amen? Dapat matuwa tayo. Mabuti na lang na-save pa sila. Minsan alam nyo, may mga tao kung nakakausap, dahil sa nasaktan sila masyado ng mga taong ito. Ibig mong sabihin, Pastor, pag nagsisi siya bago siya mamatay, masisave siya? Siyempre! Ha? Bakit ganoon? Ginawa niya sa akin ganito, ginawa niya sa akin ganyan, tapos bago siya mamatay, magsisi, save? Of course. Hindi naman tayo magliligtas eh. Si Lord naman eh. Wala nang mawawala sa atin kung masisave din sila. Sa panahon na sila naghihingalo. Di ba? Nakapako nga sa krus eh, kriminal. Once nung nagpahayag siya ng kanyang faith kay Jesus Christ, Panginoon, alalahanin mo naman ako pag naghahari ka na. Anong sabi ni Jesus? Ngayon pa? Hindi sinabi ba niyang ganon? Ngayong mamamatay ka na, kriminal ka. Saka ka lang sasampalataya sa akin, ang lakas-lakas mo. Binabaliwala mo ako, ngayong mamamatay ka na, ngayon kikilalanin mo akong Panginoon? Never. Hindi sinabi ng Panginoon na ganon. Anong sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Di natin trabahong magligtas. Si Lord magliligtas. Ang trabaho natin, mag-share lang. Amen? Wala namang mawawala sa atin. Sa mga nagtrabaho ng 8 o'clock,
hanggang 5 o'clock. Yun ang usapan naman, walang unfair. Hindi naman sila nagbayad doon sa hindi naman nila pera yung sinweldo ng may-ari ng ubasan. Ba't sila magreklamo? Hindi dapat nagre-reklamo. Bahala na yung may-ari ng ubasan na tumawag sa kanila o tumawag sa atin. Kaya pwede pa pala, kahit bago magdilim, meron ka pang maakay na magpapagamit ka pa sa Panginoon para yung kanyang mga tinawag ay mailapit mo pa sa kanya. Pwede pa pala. Na itong mga huling nagtrabaho, mga huling tinawag, ay masisave din, kagaya ng mga nauna na tinawag ng ating Panginoon. Alam ninyo mga kapatid, si Lord hindi nawawalan ng pwede niyang ibigay na gantimpala sa lahat ng mga tinawag niya na kung kanino siya nakipagkasundo, kung anong usapan, kayang-kayang gawin at tuparin ng Panginoon ito. Amen? Yes. Yung ibinigay niya sa mga nauna na sumampalataya, meron pa rin siyang pwedeng ibigay ngayon sa atin. Amen? Dahil hindi nauubusan si Lord ng blessing. Hindi siya nauubusan ng mga pwede niyang ibigay na gantimpala sa mga tao kahit huli na silang sumampalataya sa Kanya. Marami si Lord niyan, mga kapatid. Marami si Lord. Maraming blessing si Lord. Kaya nga itong may-ari ng ubasan, hindi siya tumitigil na magtawag ng mga magtatrabaho sa kanyang ubasan. Dahil meron siyang sapat na budget na ibibigay sa lahat ng magtatrabaho sa kanyang ubasan. Sino ngayon ang gusto magtrabaho sa kanyang ubasan? Alam nyo, pag magandang kumpanya yung mapapasukan ng isang nag-apply, di ba? Pag nag-apply siya, magandang kumpanya ito, mataas magbigay ng sweldo. At madalas yun ang ipinag-pray-pray, Lord, sana dito ako matanggap. Lord, Lord. Sana, Lord. At pag natanggap doon, wow, thank you, Lord. At doon magpaplano na siya. Unang sweldo ko, ganito. Pangalawang sweldo, ganito. Mag-uipon ako. Sa isang taon, makakaipon na ako ng ganito. Mga kapatid, makinig kayo. Hello? Yung mga nagtatrabaho sa karya ng Diyos, meron bang karapatan na magplano rin? Na pag nagsaserve ko kay Lord ng ganitong years, ibibless na ako ni Lord ng ganito. Pwede rin bang mangarap ang ganon? Mga nagsiserve kay Lord? Pwede. Kasi ang kingdom ng Panginoon, sa totoo lang mga kapatid, mayaman. Maraming budget si Lord. Para sa lahat ng magtatrabaho sa kanyang ubasan. Kaya lang, alamin natin saan yung ubasan ni Lord na pinaglalagyan niya sa bawat isa sa atin. Kasi kung saan ka nilalagay ni Lord, doon kanya pagpapalain. Amen? Doon kanya pagpapalain. At hanggat hindi mo alam kung saan ka dinadala ng Panginoon, palipat-lipat ka lang. Pero once na natiyak mo na dyan ka talaga nilagay ni Lord, yan ang ubasan ni Lord na pinaglagyan niya sa iyo sa panahon na siya ay magbibigyan ng gantimpala, siguradong kasama ka. Kahit ikaw ay nahuli ng tinawag ni Lord, makita nga natin dito, inuna pa yung nahuli. Sila pa yung nauna ng upa, na binigyan ng upa. Kaya hindi binabali wala ni Lord yung mga nahuhuli. Kasi minsan sila pa yung inuuna.
Si Lord, hindi siya gaya ng networking na, mapalad. Yung mga nauna, yung mga nahuli, wala na yan. Yung mga nauna, okay pa yun. Pero kung ikaw nauna, pero pag nahuli ka, wala na. Sa kaharian ni Lord, mga kapatid, hindi ganon. Nauna ka man o nahuli ka, pag magpala siya, ayon sa iyong ginawa. Amen? Ayon sa iyong ginawa. Kaya nga, mga kapatid, huwag nating hintayin ang blessing na dumating sa atin. Itrabaho natin. Amen? Kung anong pinagagawa ni Lord. Don't wait, but work. Huwag mong hintayin lang. Huwag mo lang tawagin. More blessings come to me. Millions of money come to me now in Jesus' name. Kung di ka naman mag-work, hindi mo naman gagawin yung pinagagawa ng Panginoon sa'yo, ewan ko, baka hindi milyon na pera ang darating sa'yo, baka milyon na problema. Gawin lang, mga kapatid, kung anong pinagagawa ni Lord sa atin. Amen? Yes? Ano sabi niya? Sa verse 11. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari. Sinabi nila, 1 oras lamang nagtrabaho ang mga ito. Na huling dumating, samantalang maghapon kami nagtrabaho at nagtiis. Sa napakakapasong init ng araw, bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sa verse 13, sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? 15, wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? Yung in-underlinean ko po dito, na wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Alam nyo, na-realize ko dito na ibig ni Lord na ibigay kung ano ang meron sa Kanya. Pero ang tanong, sino yung karapat-dapat na bigyan ni Lord ng Kanyang ari-arian? Sino ang maibigan ni Lord na pagbibigyan, mga kapatid? Sino sa atin ang naiibigan ni Lord? Mga kapatid, makinig kayo mabuti. Pag mayroong mang mas nahuling sumampalataya sa atin at mas bless sila sa atin, huwag tayong mainggit na nauna. Magalak tayo dahil kagalakan ni Lord na ibigay sa taong ito o sa mga naglilingkod sa Kanya ang Kanyang mga ari-arian. Maraming ari-arian si Lord na gusto niyang ipamigay. Pero hindi niya yan basta-basta ibibigay. Mapansin natin dito, ang pinagbigyan ni Lord yung nagtrabaho sa Kanyang ubasan. Amen? Ulitin ko, yung binigyan ni Lord ng Kanyang ari-arian ay yung nagtrabaho sa Kanyang ubasan.